Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Onyok. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Nang mga panahong ito, buo na ang pasya ni Tatay Boyet. Napalipatin sa kanila ang kaibigan na isang antingero. Nagsimula ito noong may nambulabog na mga aswang sa lugar. Wala namang nasaktan. Ngunit palaging aligaga ang ama. Ayon dito, nagbabanta ang mga nilalang nababalik. Magmula sa oras na yon hindi ito natahimik. Para na silang mababaliw sa kilos nito. Umaga o gabi, palaging nakaabang sa bintana at may hawak na itak. Bawat tao na dumaraan ay pinag-iisipan ng masama, lalo na kung hindi kilala. Ilang buwan na ang nakalipas ngunit wala namang nangyari. Subalit para kay Tatay Boyet, may paparating na malaking delubyo. Ay nako, tay, yan na naman po kayo Umagang umaga. Hindi ba tayo matatahimik kahit isang araw lang? Kung totoo na babalik yung mga aswang, sana binalikan na tayo. Ang haba na ng panahon na lumipas, wala namang nangyari. Binabaliw mo lang yung mga tao nang dahil dyan sa paniniwala mo. Tignan mo nga si nanay. Umuwi sa probinsya dahil hindi na nagugustuhan yung kilos mo. Baka mamaya, pati ako, kaunti na lang hindi ko na alam kung paano kayo pakikitunguhan. Wika ni Onyok. Di magsilayas kayo. Hindi ako namimilit. Basta darating ang araw na mananalanta muli ang mga aswang na yan. Hindi pwedeng magpakampante. Hindi sigurado kung anong oras o araw sila babalik. Tugon ni Tatay Boyet. Pasilip-silip sa labas. Mahigpit ang hawak sa itak. Napabuntong hininga na lamang si Onyok. Napapailing na lumabas ng tahanan. Habang tanaw mula sa bintana ang ama. Naisip na idulog na sa bayan para ipatingin sa eksperto. Sa paglipas ng panahon malinaw sa kanya na nasisiraan na ito ng bait. Nauunawaan na may epekto sa tao ang matinding takot. At ito ang nakikita kay Tatay Boyet magmula nung oras na sinalakay sila ng aswang. Pagsapit ng hapon, dumating ang antingero sa tahanan. Masayang nagkwekwentuhan kasama ang ama. Hindi na iwasan ng binata na pansinin ang presensya nito. Kung titignan ay ordinaryong tao. Kupas ang maong, gusot ang damit, at nakasombrero. May nakasukbit na itak sa tagiliran. Maraming kwintas na puro buto-buto. May itim na bato at may dala din bayong at buslo. Halata sa pag-uusap na matagal nang magkakilala. Maya-maya pa, tinalakay na ang issue tungkol sa aswang. Detalyadong sinalaysay ni Tatay Boyet ang kaganapan niya. 10 oras yon ng gabi. Bigla na lamang may bumanggas sa tahanan. Sunod-sunod kaya lumabas ang ama para tignan. Pagkabukas pa lamang ng pinto, umatake ang nilalang. Walang napuruhan ngunit nagdulot ng takot ang mga ito. Hindi mabilang kung ilan sa dilim ng paligid ngunit malinaw na hindi nag-iisa. Kung umangil pa'y sabay-sabay, umaaligid sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay kusa ding umaalis. Sigurado ka ba talaga na nagbabantang bumalik? Malay mo, nagkabali lang ng inatake. Kaya nang makita ang pamilya mo, hindi tunuloy dahil nga hindi naman kayo ang punterya. At kahit halimaw yung mga yan, may pang-unawa pa rin sila.
Wika ng kaibigang antingero. Sigurado talaga ako. Pare, natatandaan mo ba yung nangyari sa atin noon? May umatake sa atin. Hindi tayo pinuruhan. Pero paglipas ng mga taon bumalik. Yun nga yung dahilan kung bakit nasawi si Jose. Hindi mo ba natatandaan? Ganon na nga. Pero malay natin hindi naman ganon yung nangyari sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pare-pareho ang kaganapan. Sandali nga, bakit parang ayaw mong tumulong? Antingero ka naman ah. May sapat kang kargada para humarap sa aswang. Marami ka na ring napuksa, kaya bakit ganyan ka magsalita? Boyet, gusto ko lang naman unawain mong mabuti ang tungkol dito. Nag-aalala lang ako sa'yo. Para kasing kaunti na lang mababaliw ka na sa kakaisip. Pasensya na sa salita pero yun yung nakikita ko. Aligaga ka at masyadong binabagabag. Yan nga rin po yung palagi kong sinasabi sa kanya, Manong. Umalis na nga si nanay at mga kapatid ko dahil diyan kay tatay. Mababaliw na kami kakaintindi sa kanya. Pagsabihan niyo nga po. Huwag ka ngang makisali, Onyo. Basta, sigurado ko na babalik yung mga yon. Kung ayaw mong tumulong, Tinoy, mas maigi pa sigurong umalis ka na lang. Napunta lang sa wala yung pagpapapunta ko sa iyo rito. Boyet, huwag ka nang magtampo. Gusto ko lang lawakan mo yung pangunawa mo pagdating sa ganitong usapin. Mahirap magkamali. Oras ang binibilang sa paghahanda. Kung tututukan natin yung mga bagay na walang kasiguraduhan, pareho lang tayong maaapektuhan. May gawain din ako. Wika ni Mang Tinoy. Napailing na lamang si Onyo. Kahit anong sabihin ng antingero, pinipilit nito na babalik ang mga aswang. Nagpatuloy lamang ang usapan nila. Hindi na niya pinakinggan. Maya-maya pa'y napansin na binasbasa ng lugar. Naglibing ng pangontra sa bawat haligi ng tahanan. Nagsabit sa mga bintana at pintuan. Nagbigay ng langis at tinuruan si Tatay Boyet ng maiksing dasal pang taboy. Pati mga palatandaan na magtutukoy na merong aswang sa paligid. Hindi na nagtagal si Mang Tinoy. Nagpaalam na rin pagkatapos. Hinatid ng ama ngunit mababakas na merong hinanakit. Hindi na lang din nagsalita si Onyo. Hindi na nais pang pahabain ang sitwasyon. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyari. Ni isang beses man hindi napansin na may nagparamdam na aswang. Subalit tuloy pa rin si Tatay Bobet sa pagmamasid sa paligid. Pinagtatawanan na ng mga kakilala dahil sa kilos na tila may kalaban na hindi nakikita. Kung noon, itak lamang ang nakasukbit sa tagiliran. Ngayon ay may daladala na ring kutsilyo at langis. Kung sisitahin pa ay magagalit. Isang gabi, habang nagpapaantok sa labas, napansin ni Onyok ang kaluskos sa unahan. Ang talahib na hanggang bewang ng tao ang haba ay para bang inaararo. Maya-maya pa, may madidinig na pag-angil. Mahina, yun bang parang umiinda ng sugat. Binaliwala ito ng binata ngunit nang mapansin ng ama. Aligagas sa pagbitbit ng itak at sumugod doon. Napakamot na lamang ng ulo. Hinayaan. Bumalik din maya-maya. Hila-hila ang aso na tinaga. Nakita mo na tay? Nagkasala kayo sa aso dahil dyan sa pag-iisip nyo ng kung ano-ano. Kawawa yung munting hayop oh. Nadamay. Namatay ng dahil sa inyo. Magpawat naman po kayo. Wika ni Onyok. Ipapasuri ko ito kay Tinoy. Hindi ako kumbinsido na aso lamang ito. Maaring aso ang itsura, pero ang kaluluwa, hindi natin sigurado kung hayop nga ba.
Bahala nga po kayo. Diyos ko. Kagaya ng sinabi ng ama, binalot ang katawan ng aso at nagpunta sa tahanan ni Mang Tinoy. Kahit nasa kabilang barangay ay pinuntahan pa rin. Sinundan sa takot na baka kung anong gawin. Nakahiga si Onyok dahil walang tao pagdating sa tahanan. Nagpumilit ang ama na maghintay kaya tumambay na lamang din. Habang tumatagal, nangangamoy yung sako. Nagtataka dahil hindi pa naman umabot ng ilang oras. Panay silip ang ama sa bangkay. Tignan mo, Onyok. Ngayon mo sabihin na nagkamali ako. Magalipas ang ilang sandali matapos malagutan ng hininga. Manlalamig at magsisimulang manigas ang katawan. Pero tignan mo ang asong ito. Walang pagbabago. Mainit-init pa rin ang katawan. Ewan ko sa'yo, tay. Palagi ka namang may napapansin eh. Baka naman kasi mamaya pa yan maninigas. Masyado kang nagmamadali. Ano bang pinunta mo rito, ha? Kung nandito ka para kumontra, mabuti pang umuwi ka na lang. Hindi ko kailangan ng sagabal dito. Napasandal na lamang si Onyok sa kinauupuan. Maya-maya pa'y dumating si Mang Tinoy. Nang makita ang laman ng sako, napansin ng binata na merong kakaiba sa titig nito. Imbis na imbitahan sa tahanan, nagmungkahi na sa bahay na lamang nila isagawa ang nararapat. Walang atubili namang pumayag si Tatay Boyet. Inilapag ang katawan ng aso. Sinimula ni Mang Tinoy ang ritual. Purong orasyon ang sinasambit. At hindi nagtagal, gumalaw ang aso. Matapos makabawi ng sapat na lakas, walang ano-ano'y kumaripas ng takbo. Patuloy pa rin sa pagsambit ang antingero. Ginising ni Tatay Boyet para ipaalam ang nangyari. Sa halip na habulin ang aso, hinayaan itong makatakas. Anong nangyari? Bakit ganon? Ang sabi mo kanina riritwalan para malaman kung aswang ba o hindi. Ginawa mo nga. Binuhay. Pero pinatakas mo naman. Ano ba yun, pare? Wala na rin tayong maaabutan kung hahabulin. Malamang nakalayo na yon. Huwag kang mag-alala. Nakita natin yung kinilos ng aso. Walang duda na isa nga atong aswang. Si Onyok na nagmamasid ng tahimik sa isang tabi. May napansin. Sa pagkaripas ng aso, hayop pa ito sa paningin. Ngunit nang makalayo-layo na ito, biglang naghubog tao. Huminto pa. Tumingin sa gawin nila na parabang may pinapahiwatig. Nang sulyapan si Mang Tinoy, bahagya itong tumango. Hindi maintindihan ng binata kung ano ang nangyayari. Ngunit bumulong ang isip na may mali. Magmula sa puntong ito, binabantayan ng kilos ng antingero. Pagkatapos sa labas, inibitahan ng ama sa loob ng tahanan. Humindi ito, nagbigay rason na sa bakuran na lamang tatambay. Dagdag dahilan na magbabantay sa paligid laban sa aso. Ayon pa rito, malaki ang tsansa na babalik kaya sa labas na lamang siya. Ngunit hindi yon ang napansin ni Onyok. Panay tingin sa haligi na nilibingan ng pangontra, sa bintana at sa pintuan na parabang ayaw maabot ng bisa. Mahimbing nang natutulog ang ama sa kabilang kwarto. Samantalang si Onyok naman nag-aabang sa bawat galaw ni Mang Tinoy. Nakaduyan lamang ito ngunit mapapansin na bumubuka ang bibig. Tila may sinasa ulo. Hindi nagtagal ay tumayo ito at naglakad palayo. Sinundan ito ni Onyok. Naabutan ang matanda na may kausap sa kapatagan na pinagpapastula ng mga kalabaw at baka. Ang nakakapagtaka,
parang wala na itong buhay. Nakatayo lamang, walang emosyon, walang sagot sa anumang salita ni Mang Tinoy. Mahaba ang pag-uusap ng dalawa. Saktong nasaksihan ng katotohanan. Nagpalit anyo si Mang Tinoy. Hindi makapaniwala sa bumungad. Buong akala'y antingero ang kasama. Iyon pala ay isang impostor. Maya-maya pa'y bumalik ito sa anyo ni Mang Tinoy. Nagmamadaling bumalik sa tahanan. Naiwan ang binata sa pastunan. Nagtatago pa rin. Hindi makakilo sa takbo ng kaganapan. Sumikat na ang araw ng makauwi. Natigilan ng dumako ang tingin kay Mang Tinoy. Dahil sa nangyari kagabi. Hindi malaman ng binata kung totoo o impostor ang kaharap. Nang mapansin naman siya ng ama, kagad itong nagtanong. Onyok, ayusin mo nga yung tinginan mo. Para kang humuhusga ng pagkatao eh. Saan ka ba galing? Ang aga mo nawala. Hoy, batang ito, ang aga-aga sinusubukan ng pasensya ko ha. Mag-igib ka ng tubig sa sapa. Tapos magdilig ka ng halaman. Bilisan mo, tutunga nga pa eh. Wika ni Tatay Boyet. Agarang dinampot ang galon. Nagmamadaling pumunta ng sapa. Habang nagsasalok ng tubig, hindi pa rin mawala sa isipan ang nangyari. Pabalik-balik hanggang sa sumakit na lamang ang ulo. Nakakahawa pala talaga yung pagiging baliw eh, no? Una si tatay, ngayon ako naman. Hindi na kami nilubayan ah. Pero totoo nga ba na hindi si Mang Tino yun? Hindi rin naman ako namamalikmata. Aba ewan. Ang sakit naman sa ulo. Pagkabalik ng tahanan, naabutang nag-iinuman ang dalawa. Dumagdag sa pagtataka dahil hindi naman tumitikim ng alak si Mang Tinoy. Lumapit sa mga ito, nakipagsabayan para mapansin sa malapitan ng antingero. Hindi nagtagal, naging malinaw sa binata ang kilos. Maila pagdating sa titigan, pakalat-kalat tumingin, panay iwas. Ang mga mata nito ay hindi malinaw. May kalabuan na tila may katarata. Nang matunugan na nagmamasid ang binata, kaagad itong nagpaalam na bibili lamang ng karagdagang inumin. Sinundan, ngunit hindi naabutan matapos maglaho sa daan. Sa puntong ito, naisip ni Onyok na puntahan ang tahanan ni Mang Tinoy. Nadatnan ang nakababatang kapatid. Dito nalaman na lumuwas pala ng ibang lugar ang antingero. Noong nakaraang araw pa umalis at linggo pa ang bibilangin bago makauwi. Kinilabutan ito sa nalaman. Dinala ang binata sa kanila para tignan kung sino ang kausap ng ama. Teka, si Samba yan ah. Yung luko-luko na kamuntikang puksain si Tinoy. Nako, aswang yan at sa pagkakaalam ko, may lolo yan na aswang din eh. Hindi nakapagtataka kung nagagaya niya yung mukha ni Tio Tinoy. Mahusay yung lolo niyan sa mga ritual at orasyon eh. Wika ni Berting. Sigurado ka ba? Sa paningin ko si Mang Tino yung nakikita ko sa kanya eh. Oh, sigurado ako. Eto, kapag nakatsyempo ka, isaboy mo diretso sa mukha. Mababasag yung panlilin lang yan at lalantad ang tunay na itsura. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Sasaklolo ko kapag kumpirmado na si Samba yan. Malaki yung atraso sa akin yan lalo na kay Tio Tinoy eh. Tumango si Onyo. Nagmamadaling lumapit sa pinagtambayan ng impostor at ng ama. Upang hindi mahalata,
Nakisali sa inuman ang binata. Nakipagkwentuhan, biruan, at nang makatsyempo, walang ano-ano'y isinaboy ang itim na apog. Umiyaw ito, nagwawala. Maya-maya pa'y lumantad ang tunay na itsura. Maging si Tatay Boyet na lasing na sana, biglang natauhan. Walang pasabing bumunot ng itak at hinabol ng taga. Sumaklolo na rin si Berting. Sinisigaw ang pangalan na Samba. Kumaripas ng takbo ang huwad. At nang maabutan, hindi na pinalampas. Binugbog ng binugbog ngunit nahinto ng madinig ang mabibilis na mga yabag. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang hindi mabilang na mga anino. At sa hudyat ni Berting, nagmamadaling umatras. Dito tuluyang nakataka si Samba. Bakit hindi natin tinuluyan yung lalaki? Hinayaan pa talaga nating makalis. Patay na sana yun eh. Nakita niyo naman po siguro yung mga anino, Manong. Kapag sasaktan natin si Samba, malamang pupuruhan tayo ng mga yon. Kung hindi niyo na itatanong, sila ang tinatawag na patay na mga aswang. Mga namayapa pero nagbalik sa buhay. Silang bigo maipasa ang sumpa bago pumanaw. Sinasamantala ang pagkakataon. Hawak sila ngayon ni Katelmo. Sino naman si Katelmo? Kanina si Samba. Tapos ngayon pangalang yan. Ang dami mo namang nalalaman. Nagkataon lang po na nalaman ko yung tungkol dito. Si Katelmo, isang babayla na lumihis ng daan. Imbes na gamitin yung kapangyarihan sa tama, sinamahan ito ng kasamaan. Bumubuhay siya ng mga patay na aswang. Hawak ang karamihan sa mga amananhig. Duda rin si Tio Tinoy na ito yung sumugod sa inyong magkakaibigan dati. At sa kasalukuyan, sa pamilya niyo ho. Tignan mo nga naman. Ayaw pa niyang maniwala sa akin. Kumukontra pa eh. Ito rin pala yung hinala niya. Alam mo, ang labo ng tsuhin mo eh. Nasaan ba siya ngayon? At nagawang nakawin yung pagkatao niya. Naglalakbay po sa karatig bayan. Nangangalap ng impormasyon tungkol kay Katelmo. Huwag niyong isipin na binabaliwala kayo ni Tio. Naghahanap na po siya ng paraan. Nakahinga ng maluwag si Onyok. Sa kabilang banda, nagsisisi dahil hindi pinaniniwalaan ang hinala ng ama. Lihim na humingi ng tawad sa pag-iisip nito ng masama. Magmula naman sa puntong yun, naging alerto na sa bawat oras. At makalipas lamang ang araw, kapansin-pansin ang pagbabago ni Tatay Boyet. Likas ang pagkamainiti ng ulo ngunit ngayon, tila sumobra. Ang nakapagtataka, natatakot sa tubig, sa pagkain na may asin, o sa matatapang na amoy kagaya ng bawang. Hindi na rin makatulog sa gabi. Balisang balisa. Palakad-lakad sa buong bahay na para bang may nakalimutan. Hindi magtatagal magwawala. Lahat ng makita ay babasagin. Matapos yun, biglang tatahimik. Bigla rin itong lumalabas at saka lamang babalik paglipas ng ilang oras. Pinagmasdan ni Onyok na mabuti ang bawat kilos ng ama. Hanggang sa napansin na sa bawat balik nito, may dugo ang mga kamay at bibig. Wala sa wisyo. Tutulala ng mahabang sandali. Kapag matatauhan, mapapatanong kung ano ang nangyayari. Umabot pa sa punto na nagkasumbatan. Hindi rin maintindihan ni Onyok kung paano nagkaganito ang ama. Parehong naguguluhan. Hindi naglaon oras din ang nakapagsabi sa mga kaganapan.
Pagkagaling ni Onyok sa pakikigapas ng palayan, inabot ng gabi dahil hapon nang masimulan. Sinalubong ng tagpo kung saan nakalambitin sa puno ang ama. Inakalang kumukuha ng bunga ngunit bigla siyang sinunggaban. Dito malinaw na napansin ang itsura. Nangingitim ang balat. Nanlilisik ang mga mata. Naglalaway. Umahaba ang mga kuko. Gayon din ang buhok na kalbo naman sana. Kumbaga, biglang tinubuan ng makapal na buhok ang ulo. Diretso itong umatake. Labas-pasok sa bibig, ilong at mga tenga. Hindi siya binitawan ng sakal. Humigpit ng humigpit hanggang sa hindi na makahinga. Kahit anong laban ay walang panama sa lakas. Mabuti na lang, naisipang dumalaw ni Berting. Sinakluluhang kaya nakaligtas sa pananakit ng ama. Sa puntong ito, si Berting at Tatay Boyet ang nagkaharap. Namangha si Onyok sa galaw ni Berting. Mabilis ang ama ngunit nagawa pa ring tapatan ang galaw. Hindi nagtagal. Sa pagsaboy ng itim na apog, dahan-dahan itong nawala ng malay. Dali-daling ginapos at kinulong. Ano bang nangyayari? Bakit nagkaganyan si tatay? Hindi ko na siya kilala sa itsura niyang yan. Malamang, sa hinaba ba naman ang pagsasama nila ni Samba, hindi nakapagtataka na nayanggaw ang tatay mo. Si Samba ang mangyayanggaw dati pa. Mailap kaya hindi mahuli-huli. Idagdag pa ang hukbo ng mga patay na aswang. Sasaklolo kapag naipit si Samba, kaya palaging nakakatakas. Isa pa malakas ang kinikilala nilang pinuno. Si Katel mo ba naman? Teka, nagkaka-interes na ako sa Katel mo na yan. Sino ba talaga siya? Anong ganap niya sa buhay para gawin to sa tatay ko? Pustahan, hindi ang kilala ni tatay. Hindi natin sigurado Malay mo nakabanggaan nila dati. Hindi ba nakwento sa'yo ni Mang Boyet na dati silang barumbado? Siga-sigaan ng mga yan noong kabataan. Kasama si Tio Tinoy at iba pa nilang mga kaibigan. Saka lang naman tumino ng magkaasawa yung tatay mo at pumasok naman sa larangan ng tiyuhin ko. Mabuti nga naisalba pa yung mga imahe. Kasi kung hindi, hanggang ngayon masama pa rin yung tingin ng mga tao sa kanila. Napabuntong hininga si Onyok. Bumaling ang pansin sa ama. Halimaw pa rin ang itsura. Ayon kay Berting, hindi magiging madali ang pagbabalik anyo dahil babaylan ang nasa likod ng paggayanggaw. Yun din ang rason kung bakit mabilis ang epekto ng sumpa kahit ilang araw pa lamang ang lumipas. Habang tumatagal ang pagtitig, hinaplos ang puso ng awa sa sitwasyon, lalo pat nakikita itong nakagapos. Wala ring kamalay-malay. Nakatungo ang ulo na para bang wala ng buhay. Sinigurado naman ni Berting na babalik sa normal ang lahat sa sandaling makauwi si Mang Tinoy. Araw ang binilang bago ito nakabalik. Hindi nagtataka sa naabutan matapos maramdaman ang sumpa ni Katelmo. Napailing na lamang ang matanda. Isinailalim sa ritual ng gamutan, ngunit ilang ulit nang sinagawa, hindi pa rin umuubra. Nanghina na lamang si Tatay Boyet. Walang pagbabago sa kalagayan. Ilang beses sinuri ang katawan niya, hanggang sa napagtanto na wala sa kaloob-looban ang pinagkakargahan ng sumpa. Nang sunda ng bakas, nagmumula ito mismo sa ibang katawan niya. Sa madaling salita, sa ibang katawan na katanim
Kay Tatay Boyet lamang umepekto ang pagkayanggaw. Ano pong sabi niyo? Pwede po pala yung ganun. Sa ibang katawan nakapaloob yung sumpa, tapos sa ibang tao gumana. Anong ibig niyong sabihin? Posible yan, iho. Lalo na kung may mataas na karunungan ang nasa likod nito. Si Katelmo ang pinag-uusapan dito kaya hindi nakapagtataka. Magmula sa araw na pumasok ako sa larangan, pangalan na niya ang nadidinig ko. Ilang antingero, albularyo at manunugis kahit manggagamot. Wala silang nagawa para hulihin si Katelmo. Wala ring nakakaalam kung saan ito nagtatago. Ang nakikita lang, mga alagad niyang amalanhig at si Samba. Sa paglalakbay ko, iilang impormasyon lamang ang aking nakuha. Tiyo, tutulong ako dyan. Total wala naman akong ginagawa eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magiging pabigat. At talagang tutulong ka dahil ikaw ang magbabantay kay Boyet. Aalis ako para puntahan yung lugar na sinasabing madalas tagpuan ng mga amalanhig at ni Samba. Sana lang nandoon si Katelmo. Sasama po ako. Gusto ko makita yung Katelmo na yan. Gusto kong malaman yung dahilan niya para gawin yan sa tatay ko. Mahabang katahimikan ang namayani. Nagkatinginan si Mang Tinoy at Berting. Makikita sa reaksyon ang disgusto ngunit nagpumilit si Onyok. Matapos ang pangungumbinse, pumayag din. Kagad umalis at binaybay ang kahabaan ng daan. Habang naglalakad, napansin ng binata ang panay bigkas ng salita ni Mang Tinoy. Maya-maya pa, nakarating sa isang kubo sa kalagitnaan ng gubat. Bago nagtawag, nagsaboy muna ng apog sa paligid. Sumalubong sa kanila ang isang matanda. At sa pag-uusap, napagtanto ni Onyok na iiwan siya sa pangangalaga nito. Kagad kumontra, nakiusap na sumama. Pinaliwanag naman ni Mang Tinoy na magiging buwis buhay ang paglalakbay. Mapapalaban at hindi pwedeng sumali ang katulad ni Onyok na walang kaalam-alam. Onyok, sinabi ko na, hindi madali ang lakad na ito. Makakasalubong tayo ng nilalang na hindi natin sigurado kung makakayang harapin. Laban ito ng antingero at aswang kaya walang lugar ang katulad mong ordinaryo lang. Unawain mo sana, iho. Nariyan pa naman si paring Kulas. Hindi kanya pababayaan. Dadaan naman ako rito pagka-uwi. Wika ni Mang Tinoy. Nagpaalam na ang matanda. Hinatid ng tanaw ni Onyok. Nang pumasok si Mang Kulas sa loob ng tahanan, nang malingat, nagmamadaling sumunod ang binata. Dumistan siya sa antingero para hindi mapansin. Mahabang paglalakad at sa tuwing hihinto, nagpapahinga rin sa isang tabi. Panaylingas sa paligid dahil anong oras na rin. Hindi nawawala ang kaluskos kaya tinaas ang pagka-alerto. Maya-maya pa, nagulat nang masipat sa tabi si Mang Kulas. Ano akala mo? Hindi ko mapapansin. Alam ko na hindi rin kita mapapauwi. Kaya sige, sasamahan na lang kita. Mas mainam na dalawa tayong mapapagalitan kesa ikaw lang mag-isa. Gisingin mo ko kapag aalis ka na, ha? Wika ng matanda. Pasimpleng huminga sa damuhan. Bumaling ito sa kinalalagyan ni Mang Tinoy. Wala na doon ang antingero. Lumabas sa pagkakatago para hanapin ito. Hanggang sa may kumalabit sa likuran. Bumungad si Mang Tinoy. Sumenyas na wag mag-iingay. Ginising na rin si Mang Kulas.
Mula sa kadiliman, nagmarcha ang mga patay na aswang. Diretso lamang ang lakad ng mga ito. Nangangamoy ang halos maaagnas na nakatawan. Lumilika pa ng nakakakilabot na ingay. Sa puntong ito, naglabas ng mutya ang antingero. Isa itong bato na kusang kumikislap. Tila may apoy sa loob. Nag-usal ng orasyon. Inilapat sa sarili at sa patalim. Maya-maya pa'y lumusob mag-isa si Mang Tinoy. Mabilis ang kaganapan. Paglapit ng antingero sabay sumugod ang kalaban. Gayunpaman, madaling natalo. Bawat taga ng sandata ay bagsak ang sino mang matatamaan. Hindi nagtagal. Humandusay lahat. Maya-maya pa'y ginulat ng magbalik buhay. Sa puntong ito, dumoble pa ang bilang. Nilabanan kaso hindi matalo-talo dahil paglipas ng sandali ay babangon lamang muli. Napaatras sila. Sa sapa nagpunta. Nakahinga ng maluwag nang makatawid sa kabila. Ang ganitong klase ng aswang ay hindi kayang umapak sa tubig. Nagpatuloy sa paglalakbay, ngunit nasa mutiang bato ang napansin ni Onyok. Nang magpahinga muli, dito napag-usapan. Ito ba? Tinatawag itong mutya ng apoy. Ito ang gamit ko magmula pa noon. Hindi naman sa pagmamayabang, pero marami na rin akong naitumba ng dahil dito. Siya nga pala, bakit kayo sumunod? Pati ba naman ikaw, paring kulas? Matigas itong kasama mo Ayaw umuwi, kaya sinamahan ko na lang. Kung magagalit ka, siya ang una mong pagsabihan. Napailing na lamang si Mang Tinoy. O siya, hindi na rin kayong pwedeng bumalik dahil paniguradong nag-aabang ang mga yon. Tutuloy tayo pero paring kulas, ikaw ang bahala kay Onyo. Nagka-problema na sa ama, wag na nating dagdagan pa. Sige na, tumuloy na tayo. Sa muling paglalakbay, kapansin-pansin ang presensya sa paligid. Yung pakiramdam na may nakatingin sa bawat galaw. Muling huminto ng may humarang sa unahan. Sa amoy at tindig, masasabing amalanhig. Nakatayo pa lamang ang mga ito. Hanggang sa dahan-dahang kumilos palapit. Sumugod si Mang Tinoy, gayon din si Mang Kulas. Natatapatan ngunit ang problema ay nagbabalik buhay kagad. Habang nagkakagulo sa harapan, nag-isip naman ng paraan si Onyok. Nang mabalikan ang kaganapang kanina, walang pag-aatubiling nagpunta sa sapa. Hindi kalayuan kaya makakaya pang mag-igib ng tubig. Matapos makapagsalok, nagmamadaling bumalik at binuhusan ang mga ito. Iilan ang natamaan ngunit sapat na para bigyang babala ang lahat. Dahan-dahang umatras ang mga ito. Nang mapansin ni Mang Tinoy na may natirang tubig, dinasalan, hinaluan ng langis, sinindihan at sinaboy. Nagliyab ang mga ito at kumaripas ng takbo papunta sa iisang direksyon. Sinundan at dito natunto ng lungga. Maraming bangkay ng mga aswang. May bakas pa ng ritual kahit saan. Maya-maya pa'y lumitaw si Samba. Mabilis na tapatan ni Mang Tinoy kaya nakontra ang orasyon. Hindi na pinakawalan. Sabihin mo nga sa akin kung kanino ka naninilbihan. Pwede kitang palampasin kung magsasalita ka. Alam mo, kahit patayin mo ba ako ngayon, wala kayong makukuhang sagot. Hindi ko kayang ibenta sa katulad mo yung nirerespeto kong tao. Maiksi lamang ang pasensya ko, binata. Baka hindi kita matansya. Marami ka ng atraso.
Pati sarili kong itsura ninakaw mo para malinlang yung kaibigan ko. Ano, magsasalita ka ba? O papatayin kita? Patayin mo na nga lang. Wala kayong makukuha sa akin. Hindi nakapagpigil si Mang Tinoy. Walang sali-salita. Ginilita ng leeg ang binata. Sinaksak pa ng sinaksak. Siniguradong mahihiwalay ang laman at buto. Pagkatapos nito, naalerto ng matunugan ang amalanhig. Hindi nagtagal, pumalibot ang mga ito. Muli na naman silang napalaban. Sumali na din si Onyok matapos abutan ng patalim. Sa tulong ng nilapat na sabulag, malayang nakakakilos. Hindi nagtagal ang pagtutuos nang biglang bumagsak ang ulan. Naglaho ang mga ito sa kadiliman. Naghanap na rin sila ng masisilungan. Sumakto na ang may-ari ng tahanan dati ng biktima ng amalanhig. Kilala nito si Katelmo. Ayon kay Mang Hiner, mahirap hagilapin ang babaylan. Ilang antingero't manunugis ang sumubok subalit walang ni isa ang nagtagumpay. Maraming taon na ang lumipas noong huling may naglakas loob. Ang nasa lugar lamang ay ang amalanhig at si Samba. Huwag kayong pakisiguro na napuksa na si Samba. Ganyan din yung akala ng mga nauna sa inyo. Si Katelmo yung pinag-uusapan natin dito. Isang babayla na kalaunay umanib sa kaliwa. Babayla na may mataas na kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay. Walang nakakaalam kung hanggang saan ang kaya nito. Kaya sa ganitong usapin, bawal magpakampante. Wika ni Mang Hiner. Kung ganon, ano bang aasahan namin? Matinding labang kapag nakaharap si Katelmo o hindi kaya pagkabigo. Hindi madaling mahanap yung taong yon. Walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Pero kung gusto nyo talaga, may alam akong lugar. Hindi sigurado pero balay natin. Sa pagkakataong to pagpalaing kayo. Muling naglakbay ang tatlo. Sa puntong yun, hindi na maunawaan ang takbo ng paligid. Mabigat ang bawat hampas ng hangin. Kapansin-pansin na parang may nakaakbay dahilan para sumakit ang katawan at mahirapan sa paghakbang. Nang parehong mapagod, nagpa siyang magpahinga. Nagtataas ang puno. Makapal na halamang ligaw. Kumakaluskos sa paglipas ng bawat sandali. Naroon pa rin ang bigat na hampas ng hangin. Maya-maya pa'y umalingasaw ang masangsang na amoy. Nang tignan ang mga kasama, nakatulog ang mga ito. Napako ang tingin sa unahan kung saan may nakikitang anino. Hindi natakot na lumapit dahil pamilyar ang hubog. Si Berting. Teka, bakit ka nandito? Si tatay nasaan? Kailan ka pa sumunod? Ngayon lang ako nakarating. Akala ko nga hindi ko na kayo maaabutan. Maayos naman na ang tatay mo. Nasa mabuting kalagayan na siya. Nakita ko si Katelmo. Hindi pa siya nakakalayo. Tara, sundan natin. Teka, gisingin natin sila. Dapat malaman ni Mang T. Matatagalan lang. Dalian na natin bago pa makalayo. Susunod din si Tiyo kapag nalaman na nawawala ka. Tara na! Sa pagkataranta, sumunod na lamang si Onyok. May kalayuan ang nilalakbay, ngunit may pagdungaw sa baba ng burol. Maraming palatandaan na nakatarak sa lupa. Maya-maya pa'y natukoy na libingan ng mga aswang. May kuweba sa unahan na may iilang amalanhig na nagbabantay. Nag-abot ng patalim sa kanya si Berting. Tinanggap ito at sabay na bumaba ng burol. Nauna si Berting. Tahimik at maingat na sumunod si Onyok.
Bumilis ang lakad nito at laking gulat nang makipag-usap sa mga aswang. Pagkalingon, malinaw na isa lamang itong huwad. Lumantad ang katotohanan. Ito ay walang iba kundi si Samba. Kagad sumunggab, tumilapon si Onyo. Nagtamo ng kalmot sa muka. Walang nagawa kundi sumigaw ng sumigaw hanggang sa dumating si Namang Tinoy. Ilang buhay ba meron kang hayop ka? Pinatay na kita kanina ha. Wika ni Mang Tinoy. Sa dami, hindi ko na din mabilang. Hindi mo nga kasi kami mapapatay. Lalo na itong mga kasama ko. Alam mo kung bakit? Paano mo papatay yung mga nilalang na matagal nang patay? Tugon ni Samba, sabay tawa ng malakas. Nang marindi si Mang Tinoy, sinugod niya ito. Ginamit ang buong pwersa ng mutya kaya tinamaan. Masama ang titig ni Samba. Inutusan ang mga amalanhig. Muling sumiklabang labanan. Alerto ang lahat dahil sa pagkakataong ito. Kinokopya ang mga mukha nila. Nagdadalawang isip manakit sa takot na baka mapuruhan ang tunay. Sa kabila ng kaguluhan, napansin ni Onyok ang ginawa ng antingero. Hinipa ng dasalang mutya. Pagkatapos nilagay sa bote na puno ng langis, inihagis sa ere at tinaga ng patalim. Pagkabasag ng bote, saktong tinamaan ang mga amalanhig. Basag pati ang orasyon ni Samba. Sinindihan at sa pagkalat ng apoy, natusta ang lahat. Hindi napansin ng binata kung paano. Ngunit sa puntong yun, hawak ng antingero si Samba. Nakapulupot sa leeg ang mutya. Hindi ito nakapalag. Walang nagawa kundi sabihin ang kinalalagyan ni Katelmo. Walang tao sa kuweba kung saan namamalagi ang babaylan. Ayon kay Samba, umalis ito at sa gabi pa bumabalik. Mataas ang sikat ng araw kaya kinakailangang palipasin ang mga oras. Nang makahanap ng pwesto, kampanteng nagpahinga ang lahat. Bihag pa rin si Samba, nangihinang nakagapos sa tabi. Mang Tinoy, bakit po pala kailangang makaharap si Katelmo? Hindi madali yung pinagdaanan natin kaya sigurado ako na sa oras na makakatapat yung taong yun, mas matindi pa yung mangyayari. Kaya nga sinabi ko na hindi ka pwedeng sumama. Pero ano nga bang magagawa ko? Nandito na tayo. Ang yanggaw ng tatay mo. Nasa kamay ni Katelmo ang kagalingan. Wala tayong ideya kung saang katawan na katanimang sumpa. Kung siswertihin tayo, gagaling yung tatay mo. Kung mamalasi naman, hindi lang si Boyet ang mapapatay. Pati tayo. Ngayong alam mo na kung bakit mahigpit ang billing ko na hindi ka pwedeng sumama. Natahimik si Onyok. Palihim na sinisisi ang katigasan ng ulo. Ngayon na nasaksihan ng kaganapan, biglang nakaramdam ng takot. Gayunpaman, pinili pa ring manatili. Kampante na poprotektahan ng mga kasama anuman ang mangyari. Pagsapit ng gabi, sinimula ni Mang Tinoy ang ritual. Layo nitong sakupin ang kamalayan ni Samba para mapasunod. Nang matapos, saktong dumating si Katelmo. Lumingas sa paligid ang matanda ngunit hindi sila makita. Tinaas ng antingero ang bakod ng sabulag. Binulungan si Samba. Ito na ang naunang sumugod. Hindi kagad pinakilos. Nakipag-usap muna kay Katelmo. Subalit mabilis na nabuking ng babaylan. Isang kumpas ng kamay. Wasak ang orasyon ni Mang Tinoy. Hindi na rin nasayang dahil ng makontra.
Umepekto din sa kalaban ang bisa. Bahagyang nawala ng balanse si Katelmo. Sinamantala ng antingero at nagawang sugurin. Kaso nga lang, madaling nakabawi. Ito ang unang nakilala. Ikaw ba si Tenoy? Pinata ka pa noong una tayong nagkita. Ngayon matanda ka na. Hindi ko inaasahan na matapos ang mahabang panahon, magkakaharap tayo. Anong meron? At naparito ka. Mabuti naman pala kilala mo ko. Gusto ko lang malaman kung ano ang pamamaraan mo ng pagyanggaw. Masyadong pakalat-kalat itong tauhan mo. Dinali yung kaibigan ko. Hindi ko magamot hanggat hindi nalalaman kung saan nakatanim ang sumpa. Ito bang kaibigan mo ay si Boyan? Huwag mong isipin na nagkataon ang nangyari sa kanya. Sinadya ko yon. Masyadong nakikialam sa mga gawain ko. Kaya tinuruan ko ng kaunting leksyon. Kumusta na pala ngayon yung matandang yon? Lalabas na sana sa pagtatago si Onyo para sumugod. Ngunit pinigilan ito ni Mang Kulas. Kung lalagpas siya sa bahagi kung saan hindi sakop ng sabulag, madadamay sa pagharap ni Mang Tinoy at Katelmo. Pinanood na lamang ang kaganapan. Sa puntong ito, nagsasalita sa ibang lengguwahe si Katelmo. Maya-maya pa'y lumitaw ang grupo ng amalanhig at sabay-sabay na umatake kay Mang Tinoy. Kagaya pa rin noong unang nangyari, babangon din pagkatapos tagain. Naghanap ng tubig subalit walang makita sa paligid. Maaliwalas ang kalangitan at walang senyales ng ulan. Sa kabilang banda, hindi matapos-tapos ni Mang Tinoy ang laban. Umabot pa sa punto na dumami ang amalanhig. Nangingibabaw ang halakhak ni Katelmo sa tabi. Maya-maya pa'y sumasambit ng kataga. Sa bawat kumpas ng kamay, nadaragdaga ng amalanhig. At hindi nagtagal, wala itong pasabi na umalis. Kumilos na si Onyok ngunit pinigilan pa rin siya ni Mang Kulas. Abay batang ito, masyadong nakikilap. Hayaan mo silang may karunungan na magharap. Magiging hapunan ka lang ni Katelmo kung magpapakita ka. Bata, wala kang alam sa anuman kaya mabuti pang huwag ka nang dumagdag sa iisipin. Nang ibalik ang pansin kay Mang Tinoy, sa kabutihang palad, nagawan din ng paraan. Dinuraan ng sandata, inusala ng dasal at kiniskis ang mutya. Sa muling pagsugod, dito na naisahan ang mga kalaban. Isa-isang bumagsak. Sa pagkakataong yun ay hindi na muling bumangon. Nung humandusay ang lahat, muling lumitaw si Katelmo. Nanlaki ang mga mata habang tinititigan ang mga alagad. Wala ka na bang ibang ilalapan? Ito lang ba ang nasasakupan mo? Hindi pa ako pinagpapawisan. Hindi ko inaasahan na sa paglipas ng panahon, humusay ka pang lalo. Hindi ka pala dapat minamaliit. Hindi mo yata alam na ikaw ang isa sa rason kung bakit ako pumasok sa larangan. Hindi ko makakalimutan ang mukha mong hayop ka. Ikaw ang pumatay sa kaibigan namin ni Boyet noong araw. Ngayon naman, si Boyet ang nasa alanganin. Gagawin ko ang lahat. Mapuksa ka lang sa pagharap na ito. Alam mo, hanga din ako sa katapangan mo, Heno. Sa dami ng manunugis at antingero na naglakas loob maghanap sa akin, ikaw pa lang ang unang nakalampas sa amalanhig at kay Samba. Matagumpay kang nakaharap sa akin. Pero hindi yon nangangahulugan na mapupuksa mo ko.
Nakalimutan mo yata na isa kong babaylan. Mataas ang karunungan. Isang salita pwede kong paghiwalayin ang katawan at kaluluwa mo. Ganun ba? Bakit hindi mo subukan? Inihanda ng antingero ang sarili at nang makitang kumilos ang kalaban, sumalubong ng sugod. Sa kabilang banda, iba ang nakikita ni Onyok. Imbis na si Katelmo ang lumapit sa matanda, para bang lumabas ang kaluluwa nito sa katawang lupa at siyang nakikipagtuos sa antingero. Hindi lang sandatahan ang nagaganap, bawat atake ay sinasabayan ng orasyon. Sa unang sandali ng banggaan, tinalo si Mang Tinoy. Panay bangon ang matanda. Paulit-ulit na binabagsak ng kalaban. Nang maunawaan kung paano kumilos si Katelmo, dito na nilabas ang pangmalakasang bisa ng mutya. Pinulupot ang tali ng mutya sa kamay. Mahigpit itong hinawakan. Sinabayan ng ginawa ng babaylan. Nang umusal ito ng ritual, sinabayan din niya ng orasyon. Habang sinasambit ang bawat salita, dumakot ng lupa at binato sa direksyon ni Katelmo. Direktang lumapat sa katawan. Nagsisigaw dahil nang tumama sa balat. Tila apoy na nagdudulot ng pagkapaso. Kinontra ni Mang Tinoy ang orasyon. Sinikap na mapasunod kahit kapalit ay pinsala sa katawan. Nagdurugo na ang bibig. Ngunit sa huli, nagawang kontrahin ang orasyon ng kalaban. Nagulat si Katelmo. Nanlaki na lamang ang mga mata nang maramdaman ang sariling pag-atake. Lumabas ang dugo sa mata, bibig, ilong at tenga. Inaasahan na matatalo. Ngunit bumalik ang lahat kay Mang Tinoy nang magbigkas ito ng salita. Unti-unting nanghina ang matanda. Matinding pananakit ng ulo na anumang oras ay mabibiyak. Sa kabila nun, sinubukang sabayan subalit bago matapos ay naagaw ang atensyon. Nang mabiyak ang bato ng mutya ng apoy. Nawala ng konsentrasyon sa pag-alala, dahilan para magtagumpay si Katelmo. Napatingala ang antingero, tumagos sa katawan ang sariling sandata. Sinasabi ko naman sa'yo, hindi ako matatalo ng kahit na sino. Lalo na ng kagaya mo. Nabiyak nga ang mutya mo. Ikaw pa... Naudlot sa salita ang babaylan. Matapos isubo ni Mang Tinoy ang pira-pirasong mutya. Kusa itong nalunok at pagpasok sa kaloob-looban, tila bulkan ng katawan na kusang sumabog. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pati sina Onyok at Mang Kulas ay hindi nakapagsalita sa nasaksihan. Maya-maya pa, nang matauhan ang lahat, sabay na nilisan ang lugar. Bago yun, niligpit ng mabuti ang lasog-lasog na bangkay ni Katelmo. Pinuntahan ang tahanan ni Mang Hiner. Pinagamot si Mang Tinoy. Araw ang binilang bago na numbalik ang lakas. Nagmamadali na rin sa pag-uwi para si Tatay Boyat naman ang asikasuhin. Ngunit nagulat ang lahat nang makitang nakaburol na ang matanda. Ayon kay Berting, biglaan ang mga nangyari. Tahimik lamang si Tatay Boyat habang nasa anyong aswang. Hindi ito umangil ni isang beses. Sa mga unang araw, gumagalaw pa ito. Nais makawala sa tali. Pagsapit ng gabi, umalik sa anyong tao. Nagmamadali sa pagkuha ng damit si Berting para takpan ang hubad na katawan. Ngunit naabutang nalagutan ng hininga. Hindi basta ang pagkamatay dahil para bang sumabog ang kaloob-looban nito.
Yun din ang sabi ng doktor na tumingin ng isugod sa ospital ang patay na katawan. Hindi mawari ni Onyok kung ano ang mararamdaman. Natuwa na sana dahil napuksa si Katelmo. Subalit kapalit pala nito ay ang pagkawala ng ama. Hindi magawang humarap sa ina't mga kapatid. Nasa harapan ng kabaong ang mga ito. Umiiyak. Umahagulgol. Kung ganon, nasa katawan din ni Katelmo ang pinagkargahan ng sumpa at nang mapuksa ito, natapos din ang buhay ni Boyet. Patawad, Onyok, hindi ko alam. Paniwala ka, hindi ko alam. Hindi ito magawang sisihin ng binata. Naiintindihan na ginawa lamang ni Mang Tinoy ang nararapat. Sino ba ang mag-akala na ganito ang magiging takbo ng kaganapan? Tinanggap ng pamilya ang pagkawala ni Tatay Boyet. Inilihim ang katotohanan mula sa kapatid at ina. Sa takot na baka kung ano ang sabihin ng mga ito. May karapatan silang malaman. Subalit naisip ni Onyok na mas mainam nang itago na lamang. Sa parte ng ina. Hindi ito naniniwala sa ganong klase ng kaganapan. Kaya wala ding silbi kung sasabihin na inaswang ang asawa. Mauuwi lamang sa pagtatalo at magkakasamaan ng loob. Matapos ang libing, tila nagkaroon ng distansya sa pagitan ni Onyok at Mang Tinoy. Hindi dahil sinisisi ng binata ang antingero. Mas piniling hindi na lamang mag-usap para maiwasan ang sumbatan. Gayunpaman, pinaramdam ni Mang Tinoy na nariyan lamang sa oras na kailangan. Tinatanaw ang binata sa malayo. Pati ang pamilyang naiwan ng kaibigang si Tatay Boyet. Sa paglipas ng panahon, pumanaw na rin si Mang Tinoy. Ngunit hindi dahil sa katandaan. Nilamon ito ng pag-iisip at konsensya. Sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kaibigan. Hindi kinaya ang bigat. Umantong sa kamatayan. Nang malaman ito ni Onyok, muling gumuho ang mundo. Magpasa hanggang ngayon, dala pa rin ni Onyok ang lahat ng mga karanasan, maging ang bigat ng damdamin. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.